Magandang araw. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang kwento naming dalawa ni Cassandra. Ang mga bagay na hindi namin nagawang iwasan. Ang maanod sa makasalanang sandali na kaming dalawa lamang ang nakakaalam. Mga bagay na hindi napigilan, lalo na ng isang tulad kong kulang sa kalinga ng asawa. Kaya naman hindi ko naawat ang aking sarili na mahumaling sa kanya nang dumating siya sa aming buhay. Si Cassandra ay kapatid ni Mrs. sa nanay, 25 years old at isang palikbayan. Han, okay lang ba na dito ko nalang papatuloyin si Cassandra? Yung sinasabi ko sa yung half-sister ko, di ba kilala mo naman yun? 3 beses mo nang nakita eh. Sayang naman kasi kung doon sa kondo siya tutuloy. Mga 2 weeks from now pa naman Han ang dating niya eh. Gusto din kasi ni Mom na sa poder natin siya. Alam mo naman, spoiled masyado. Ani ni Melissa sa akin. Ang aking asawa for 5 years. Pero magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nabiyayaan ng anak. Nagpakonsulta na kami sa doktor at sinabi nga nila na si Mrs. ang may problema. Hindi siya makakabuo ng baby. Siyempre, na-disappoint ako dahil pangarap ko bilang lalaki na magkaroon ng malaking pamilya. Pero dahil nga sa problema ni Mrs. ay malabo nang mangyari yun. Malaki ang panghihinayang ko. Pero wala naman na akong magagawa. Pinilit kong maging masaya, pero hahangarin mo pa rin pala talaga na magkaroon ng anak. Lalo't nakikita mo ang mga kaibigan mo na masayang masaya habang nakikipaglaro sa mga anak nila. Pakiramdam ko, hindi ako buo dahil minsan talaga nakakaramdam ako ng inggit sa iba. Okay, sige. Wala namang kaso sa akin since matagal-tagal din naman kayong hindi nagkita. Sagot ko sa kanya. Bago ko ituloy ang aking kwento, ako nga pala si Rafael, 32 years old. Babaero ako nung kabataan, pero simula nung maikasal ay naging good boy na ako. Never na akong tumingin sa ibang mga babae. I want to change to be better as much as I can. Kahit na napakaraming tukso. Dahil hindi naman sa pagmamayabang, pero maraming naghahabol sa akin. 6'1" ang height ko. Moreno at may magagandang features dahil siguro may Spanish blood ako na nakuha ko sa aking nanay. Madalas din akong mag-gym, kaya't masasabi kong fit na fit ang aking katawan. Maraming babae ang nagtangka sa akin, pero ni minsan ay hindi ako pumatol sa mga ito. Sa totoo lang, maganda si Mrs. Sa edad na 30, ay aakalain mong 20s pa lang to, since hindi pa nga nagkaka-baby, kaya't dalagang-dalaga ang itsura nito. Mestiza na balingkinita ng katawan. Long leg na talaga namang takaw tingin, lalo na kapag nakasuot to ng shorts. Maiksi lang ang buhok ni Mrs. na hindi man lang lumampas sa balikat niya. Napakaamo rin ang mukha niya at natural na parang nagbablush ang pisngi dahil sa pagiging mestiza nito. Nagkakilala kami ni Mrs. noong college kami. Friend siya ng girlfriend ng barkada ko. Kaya naman nung sinama siya ng friend niya sa isang event at makita ko siya doon, ay doon na ako nagkaroon ng interes sa kanya. Head turner si Mrs. Kaya naman hindi ko na rin siya pinakawalan. Mga 1 taon ko din siyang sinuyo. Hanggang sasagutin niya nga ako. Ako rin ang naging unang lalaki niya sa buhay. At masasabi ko talaga na proud ako doon.
Inayos namin ang isang bakanting kwarto upang siyang tutuluyan muna ni Cassandra habang narito siya sa aming bahay. After 2 weeks, Saturday noon, so walang pasok. Owner din pala ako ng isang construction firm, kaya't palagi lang ako sa opisina kung kinakailangan. I can still run the company without being present every day. Nanunood lang ako ng TV sa sala, habang si Melissa ay nagluluto ng lunch since ine-expect nga namin si Cassandra ngayong araw. Dumaan daw muna siya sa kaibigan niya, kaya hindi na siya nagpasundo pa sa amin. Mga bandang 11:30 ay narinig ko na may nag-doorbell na, so tumayo agad ako para salubungin si Cassandra. Nang buksan ko ang pinto, ang magandang mukha agad ni Cassandra ang bumungad sa akin. Napamura ako sa aking isipan. Ang ganda talaga nitong nakababatang kapatid ni Melissa. Nakasuot lang siya ng crop top, kaya litaw ang tiyan. Tapos short na sobrang ikli, kaya litaw din yung mala porsilanang mga legs niya. At doon talaga natungo o natuon ang atensyon ko. Hindi ko maiwasang matulala sa ganda niya. Unang kita ko sa kanya ay 7 years ago pa. And now, she's 25 years old. Matangkad na talaga siya even before. Pero parang mas gumanda ang struktura ng katawan niya ngayon. Sa pagkakaalam ko, ay may boyfriend na ito at nagtatrabaho rin sa ibang bansa bilang nurse. Umuwi lamang to dito sa Pilipinas ngayon upang magbakasyon. Kapatid siya ni Mrs. sa nanay. Bata pa lang nang namayapa ang dad ni Mrs. Kaya't muling nag-asawa ang mom niya at si Cass nga ang naging bunga. Bumalik ako sa aking ulirat nang bigla niya na lang akong niyakap pagkabukas ko ng gate. Nasimoy ko ang flowery scent niya. Umaalingasaw yun at nanunuot sa ilong ko. Bago pa ako magkasala, inaliw ko na siya sa akin at nginitian. Cassandra, nandito ka na pala. Tamang-tama. Mukhang kakatapos lang ng ate mo magluto. Halika na. Nginitian niya lamang ako, pero ang hindi ko inaasahan ay nang halikan niya ako malapit sa lips ko. Nagulat ako dahil tila may kapilihan ng dalaga. Napamura ako sa aking isipan at hindi makagalaw kasi kahit ako ay namangha sa kanya. Isang upod ng ganda ang nakatayo sa harapan ko. Sino ba naman ang makakatanggi sa ganito? Tinignan ko siya at nagtama ang mga mata namin. Hinila ko siya papalapit sa akin at niyapos ko ang maliit niyang bewang. Tsaka ko siya inakay papunta sa loob ng bahay namin ni Mrs. Cassandra, naku tamang-tamang dating mo. Nahanda ako ng lunch. Namiss kita? Nagyakapan muna silang magkapatid. Kaya napabuntong hininga lang ako dahil mukhang mahihirapan yata kong iwasan ang stepsis ni Mrs. Ang ginawa ko ay kinuha ko ang mga bagahe niya at inilagay na sa loob ng magiging kwarto niya. Pagkatapos noon ay dumiretso naman sila sa dining room at sumunod naman ako roon. Kumain muna kami at matagal-tagal na kwentuhan ang nangyari sa pagkainan. Marami silang pinagkwentuhan na dalawa. Ako naman ay nakikinig lang sa kanila habang nagkukwentuhan sila. Minsan ay kinakausap ako ni Cassandra na tinatanguan ko lang. Lumipas ang maghapon. Nagkulong lang ako sa office ko dito sa bahay. Iniiwasan kong makalapit kay Cassandra kasi ayokong magkasala. Almost dinner time pero heto ako at nagtatrabaho pa rin. Hon, may business meeting ako for 3 days. Wika ni Mrs. habang nasa higaan na kami. Biglaan eh.
Ikaw na munang bahala dito sa bahay at kay Cassandra. Dugtong pa ni Melissa sa akin. Napakunot ang noo ko. Kung ano kasing niluwag ng trabaho ko, ayun naman ang sobrang kinabisi niya. Actually, minsan na nga lang kaming magkita sa dami ng business meetings niya at yun ang palagi naming pinag-aawayan. Sa totoo lang, ay hindi naman na sana niya kailangan pang magtrabaho. Pero ang katwiran naman niya, maiinip daw siya dito sa bahay at ayaw niya nung wala siyang ginagawa. Sinabi ko rin sa kanya na marami naman siyang ibang paglilibangan habang nandito siya, pero ayaw talagang pumayag ni Mrs. Kaya wala na rin akong nagawa. Ayoko kasing humaba pang usapan namin dahil mauuwi na naman yun sa away. Business meeting na naman. Nung isang linggo, halos hindi ka na umuwi dito Sagot ko dahil nagsimula na ring uminit ang ulo ko. Kasi halos hindi na niya ginagampanan ang pagiging asawa sa akin. Matumal na rin kung lambingin niya ako sa kama. Kasi nga palagi siyang wala. O di naman kaya ay pagod. Ilang araw na rin niya akong hindi napapansin. Kaya sobrang gigil ako about sa trabaho niya. Pag-aawayan pa ba natin to ulit, Raf? Akala ko ba iniintindi mo ang trabaho ko? Alam mo namang pangarap kong maabot ng posisyon na to, di ba? I don't have time for your nonsense reason. Maiiwan na ako sa flight. Aalis na ako. Pagalit niya ring sabi, sabay labas at binalibag ang pintuan. Padabog ko ring binato ang una na hawak ko pagkasara niya ng pinto. Hindi na kami nagkausap ni Mrs. pagkaalis niya. Ni hindi man lang to tumawag para kumustahin ako o kaya ay humingi man lang ng sorry sa naging pag-aaway namin. Almost midnight. At hindi pa rin ako makatulog. Kaya bumaba muna ako sa kusina para kumuha ng tubig. Pero nagulat ako at nandun si Cassandra sa kusina. Suot ang kanyang satin silk night dress. Di hamak talaga na mas maganda ang korte niya kesa sa asawa ko. Rafael, akala ko tulog ka na. Nasaan si ate? Nakita ko siyang umalis kanina na galit. Nag-away kayo? Bigla akong kinausap ni Cassandra. Kaya napalingon ako sa kanya habang kumukuha ng tubig. Napabuntong hininga naman ulit ako. Nag-away lang. Lumapit naman siya at hinawakan ng braso ko. Ngumiti siya ng mapang-akit sa akin. Gusto mo ba ng karamay ngayon? Alam mo, pwede ako. Bulong niya. Umalis ito ng kusina. At pagbalik niya, ay may daladala na tong bote ng alak. Kumuha ito ng 2 baso at niyaya kong pumunta sa sofa. Pwede ka namang magkwento sa akin. Makikinig ako. Wika pa niya. Kinuwento ko ang problema namin ni Mrs. Ang pagiging busy nito sa trabaho. Lalo na yung kakulangan niya bilang asawa ko. Walang sawang nakinig si Cassandra sa mga hinanakit ko sa kapatid niya. Hindi namin napansin ang oras. Hanggang sa umabot na kami ng 11:11 ng gabi. Medyo may tama na ako noon. Pero sa nakikita ko kay Cass, ay lasing na talaga to. Mapupungay na ang mga mata nito at halos magdikit na kaming dalawa sa may sofa. Maya-maya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kaya hinata ko na siya at sinuyo ng halik. Halik na puno ng pagkakasala. Matagal na akong may gusto sa'yo, Rafael. Simula pa lang noong pinakilala ka sa amin ni ate. Gusto na kita. Bulong niya. Nagulat man sa naging pag-amin niya, ay di ko na pinagtuunan yun ng pansin. Wala na akong sinayang pa na sandali. Agad kong kinalas ang lahat ng suot niya. At malay naman niyang binukas ang binti upang bigyang laya
ang isang katulad kong kulang sa atensyon ng asawa. Napakagandang pagmasdan ang magandang mukha niya na halos mapakunot noo habang ninanamnam ang walang kapantay na alapaap na naging bunga ng aming nakaw na sandali. Hindi naman ako makapaniwala na napasuko ko kaagad ang isang katulad ni Cassandra ng ganun lang. Napasuko ko sa isang makasalanang tagpo. Ang kapatid ng asawa ko na matagal ko na ring pinapangarap simula pa lang dati. Sino ba namang lalaki ang makakatanggi sa ganung babae? Lalo na at siya nang kusang lumapit sa akin. Hindi namin namalayan ng oras. In-enjoy naming dalawa ang buong magdamag hanggang sa tuluyan na kaming nakontento. Nakatulog si Cassandra sa sobrang pagod. Hinalikan ko siya sa noo. Binuhat ko siya at dinala ko siya sa second floor at ipinunta sa loob ng silid niya. Alam kong pagod siya dahil galing pa siyang biyahe. Tinabihan ko siya at niyakap patagilid. Alam kong hindi dito nagtatapos ang bawal naming relasyon ni Cassandra. Pero hindi ako nagsisisi. Hindi ko kasalanan na si Cassandra ang pumuno sa pagkukulang ng kanyang kapatid. At alam kong sa 3 araw na wala si Mrs. ay walang sawa rin kaming magkakasala sa nakaw na sandaling kami lang ang nakakaalam. Hanggang dito na lang po muna ang ating storya at salamat sa mga nakinig.